Pag sinabi ko po, Lumen Christi, ang inyong pong sasagot ay Deo Gracia. So, yun po yung ating gagawin, no? Lumen Christi. Pasensya na kayo, hindi ako magaling kumanta, no? Yun lang ang alam ko. Anong ibig sabihin? Ito kasi yung tema, no? Na nais natin bigyan ng lihim sa Kristo muling pagkabuhay. At yan din po yung gagamitin natin na pagpati. Kalimitan o yung maalala noong nakaraang taon. Ang ginamit natin ay si Kristo muling nabuhay. Anong sagot ninyo? Nakalimutan niyo na. Hallelujah! Hallelujah! No? Sino nung nakalipas sa taon, ngayon naman ito, no? Yung bahagi yun na kung saan ay unawaan natin. No? Lumen. Anong ibig sabihin ng lumen? Liwanag. Kaya nga, makita natin ngayon yung mga ilang lumens yan. No? Makita natin ay sabihin liwanag. Lumen. Christi, hindi pa sa liwanag. Hindi liwanag na di kuryente o na solar. No? Ngunit alin, liwanag ni Jesus Cristo. No? Kaya bahagi ho na kung saan ay makita natin na ito yung tema na kung sino naging bahagi ng ating mga pagdiriwang. Lalo-lalo na ho, yung Easter Train mo at kagabi, kasi talaga ang halos kalahati ng ating pagdiriwang kagabi ay sa gitna ng kadiliman noong ating pinibisyo natin itong Paschal Candle, no? Na siyang ginagamit po natin sa lahat ng mga sakramento. Mamaya magkaroon tayo ng linyag dito natin sa CCT, yung mga kandila ng mga bibinyagan at dito rin natin sinisitiya yung pagkasariwa ng ating kandila. Kaya bahagi yun na kung saan ay nawa ay maging pagkilos natin sa daigdig na ito upang higit natin maunawaan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos at Deo Gracia. Kapag Tagalog Deo Gracias ay Spanish, ibig sabihin alin? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay patuloy na magpasalamat sa Diyos dulot ng liwanag ng ating Panginoon Yesu Cristo. Paggabi yun, no? Yung ating mga pagbasa, mahaba ko yung ating pagkalimang kagabi, no? 8 pagbasa, 8 salmo, bahagi yun ang pagdidilig natin ng simula po sa lumang tipan, sa paglikha ng tao kay Eva at kay Adan, na nais na ipamanhig sa atin ang kanyang pagliligtas, na pinili niya ang kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Tawagan natin yung mga mula sa lahi ni Jacob sa pamamagitan ng panawagan ng mga propeta, sa paanyaya ng hinahayag na ang kaganapan ng pangako ng Diyos ay liligtas tayo mula sa lahat ng uri ng kasalanan at pang-aalipin na nagkaroon ng kaganapan kanino sa ating Panginoon Jesus Cristo. So bahagi ko, kaninang umaga o sa linggo, anong sabi sa Ebanghelyo natin? Ibaw kasi yung Ebanghelyo magabi, kaninang umaga at saka ngayong araw na ito.
itong oras na ito. So ano ka kanina sa salubong, may mga tao nagsabing mapalad ang babae nagluwalag ng pasuso sa iyo. Anong sigaw na Jesus? Higit na mapalad. Higit na mapalad kay Maria. Sino? Yung mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Bahagi yun na kung saan ay makita ko namin. Kaya nga, sana po, itong mga pagninilay namin ngayon sa mga itong mga linggo ng muling pagkabuhay ay tutungo sa isang payayanalig. Tayo nananalig na si Kristo muling na buhay. Kaya ano yung hamon na maipakita natin? Sa iyong liwanag. Sa iyong liwanag. At tayo ay tumatanggap ng liwanag. No? Hindi yung hindi yung humihigop ng liwanag. Bakit ka humihigop ng liwanag? Baka ikaw ay kadiliman. No? Sabi nga ko natin. Kaya yung hamon niya kung si Kristo muling nabuhay, anong dala mo? Liwanag? Dapat liwanag. Si Kristo muling nabuhay. Kung ang dala mo ay kadiliman, hindi maniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Kaya nawa makita natin ang pagkilos. May mga tao nagpapadawod. May mga tao, kung isa yung tawag na natin ngayon, hindi sa lamig ng liwanag, kunin ka rin, black hole. Ano yung black hole? Sa astrology, makita natin natin. Yung black hole sa cosmology, ay ito yung lugar na humihigo. At ang lahat na hilog nito naging bahagi ng kadiliman. Hindi liwanag. Kaya kung tunay na sa Kristo muling nabuhay, si Jesus yun, at naniniwala tayo, nawa tayo maging sa lamig. Maging sa lamig. Kasi hindi lang tayo naniniwalagan. Sa pamagitan din natin, maniniwalagan natin yung mga tao nakakasalubungan natin. Kaya sana po ay maging bahagi mo ng pagkabay. Kaya yun ang tanong natin sa ating sarili. Ano yung daladala natin? Liwanag o kadiliman? Ang mundo ito punong-puno na ng kadiliman. Huwag yun ang tulungan. Ang panyaya na Jesus niya baging liwanag. Kaya mamaya sasaluwain natin ng binyag. At kapag tayo binibinyagan, tayo rin nagsisindi ng kandila. Bakit tinanggap natin? Tinanggap natin si Kristo, ang liwanag, at awa po tumanglaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Para huwag tayong matisod, huwag tayong magkasala na nagtutulot sa atin ng kapahamakan at hindi lang pansamantalang kapahamakan, maaari ang kapahamakan ng Diyos panghabang buhay. Baka ito'y magulong sa amin ng kapahamakan sa buhay na walang hanggan. Ano hindi dalayan na Jesus? Dalayan ng nang hindi mga naniniwala sa Kristong muling na buhay. Kaya yung hamon ay pinapamalag sa atin. At ngayon, sa ibang ngayon natin, ano kaya ang pwede natin makitang liwanag? Alam niyo, isa siguro nung we must know our bahagi. Ano bagay kung talagang ginagampanan natin sa daigdig na ito. Kasi bakit no? So dahil sa nakita ni Maria Magdalena, si Jesus na muling nabuhay, binalita nila kay Pedro at kay Juan.
evangelista. No? Binalita nila. No? So, bahagi yun. No? Pero siguro natin maging dala tayo ng mabuting balita. No? Kaya ayaw na kasi bahal ng chismis, kalimitan ng chismis, masamang balita yan. No? Pero ano yung dala nila? Mabuting balita, alam mo nakita natin. Agad na pumunta si Pedro at si Juan. Nag-uunahan. Ano kapag tayo tanggap ng mabuting balita, sinisigla tayo. Kapag dala ninyo yung masamang balita, magtutulog kayo ng kalungkutan. Huwag yun ang dagdagan ng depression ng daigdig na ito. No? At nakita nila kinali, nauna si Pedro, nauna si Juan. Nakita niya yung tayong nilo na nakatiklop, pero hindi siya pumasok. Hinayakan niya na si Pedro ang pumasok. Bakit? Si Pedro yung yung leader ng dalawang alagad. So, dapat alam natin, ano ba yung lugar natin sa daigdig na ito? Makita ko natin. Kasi yung kumisan, kapag hindi ko namin alam yung lugar natin sa daigdig na ito, pati trabaho natin pinakikialaman. Pati trabaho, hindi natin trabaho, pinakikialaman natin. Hindi. At alam mo yung problema kapag yung hindi natin trabaho, pinakikialaman natin. Nakakalimutan natin mismo yung ating trabaho. No? Kasi bakit? Mayroon tayong sariling trabaho. Yun yung gawin natin. Huwag natin pakialaman yung trabaho ng iba. Kasi sila yung nakalaan para doon. At yun ay kanilang pananagutan. Pwede tayo magpaalala sa kanila. Pero bakit kaya kung kuminsan sinasabi natin, no? Na makita natin yung lugar na talagang dapat natin kinalalagyan. Ano na yung nakita ni Juan Bautista? No? Hinintay niya muna pumasok si Simon Pedro sa libingan bago siya pumasok. No? Bahagi yun na kung saan ay ganap ko, maging bahagi yan na makatulong sa atin sa liwanag na dulot ng ating Panginoong Heso Kristo. So marami po ako sa mga linggo na ito, sana makita natin natin. Hindi natin, Panginoon, liwanagan mo ako. At Panginoon, gawin mo akong magdala ng liwanag mo para sa iyo.